Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Nabibigatan ka ba na parang pasan-pasan mo ng mundo sa iyong buhay? Ito ang pag-uusapan natin ngayon, kapatid. Sa Ebanghelyo makita natin, ang Diyos, Jesus, ay nag-aanyaya sa atin na kung sino ang nagpapagal at nabibigatan sa buhay, lumapit sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. Tunay na kapahingahan. Sa buhay natin, araw-araw, ang mundo ay tinutulak tayo sa mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ang demonyo ay tinutulak tayo, tinuturuan tayo na gumawa ng isang bagay na hindi tama, na siyang nagpapabigat sa atin. Nawawasak ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Kaya ang buhay natin ay magulo, madilim at napakabigat. Kapatid, huwag mong sarilinin ang iyong pinagdadaanan ngayon. Ang hamon ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa pakipag-usap sa Kanya, sa panalangin. Kung ang panalangin natin ay mababaw lang, mas palalimin pa natin, araw-araw, oras-oras. Ito ang hamon ng Diyos sa atin. Dahil ang kapahingahan na ibibigay niya sa atin ay naiiba. Totoo. Ano ang kapahingahan na ito? Tutulungan niya tayong mag-let go sa mga dala-dala natin. Tutulungan niya tayong buhatin, tanggalin sa ating buhay ang mga kabigatan sa buhay. Kaya kapatid, huwag mong sarilinin. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon na bigat sa buhay, idulog mo sa Diyos. Dulog mo sa Diyos. Ang Diyos lang ang makakatulong na tunay sa iyo at sa akin. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Kung tayo nabibigatan, palalimin pa natin ang ating relasyon sa Diyos, ang ating panalangin, at magtiwala sa Diyos. Mag-let go ka na. Let go mo na yung mga nakaraan. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. God bless and God is good.